Ito yung nakikita ko napapakinabangan pa rin pala, no? Alright, so ano yung RA9266? RA9266 is the Architecture Act of 2004. So ano ba mga nakapapaload dyan? Yung mga key points, okay? So, as you can see, kapag binasa ninyo yung batas on Section 20, meron talagang nakasulat, exclusive grant of authority to architects to prepare sign and seal architectural plans and designs. Pareho ng NBC. Okay? Yung dating batas na Section 12, RA 545, ito nga yung sinasabi ko sa inyo nung araw, ni-require ng batas natin, yung old one. Nire-recognize natin ng city na mag-prepare, mag-sign ng architectural plans. Pero that was repealed by the revised law according to Section 46 ng RA 9266. Okay? Section 25 of RA 9266 ang nagsasabi na we are going to repeal that Section 12 of RA 545. So merong basis yung sinasabi ng mga CE. But noong araw, pinayagan nyo kami. Yun yung luma nating batas. Pero ngayon, on the basis of these two sections, Section 46 and 25, okay, nire-repeal na natin. Yung karapatan na yun ay pinagkaloob natin sa kanila. Okay? Then Section 43 says, since the Civil Engineers Authority under Section 12 is not anymore meant to be included, yun yung pagpapaliwanag, no? Reliance na sa Section 43. But on Section 12, it's just a mere special exemption granted to civil engineers due to the lack of architects after the war. Konti pa lang ang mga arkitekto ng mga panahon na iyon. So the interpretation Section 43 of RA 9266 cannot be deemed as to negate or ibig sabihin ipagsawalang bahala ang provision ng same statutes as Section 3 and 20 of the same law, RA 9266. Okay, ano ba ang nakasulat doon sa Section 3 ng batas natin, Architecture Act of 2004? Kapag binasa niyo yung Section 3, itong mga naka-red na ito nakasulat. General practice of architecture means an act of planning and architectural designing, structural conceptualization, specifying, supervising, and giving general administration and responsible direction to blah 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 blah. Okay. Yung essential lang na point, kasi dami dito, ito yung mga dapat ninyong gawin. Sa baba, ang dami yung gagawin. Pwede kayong kunin as subject matter expert sa mga investigasyon, sa mga evaluation ng gobyerno, and the preparation of contract document, mga oral advice. Alam nyo ba, na kapag nagko-consulta sa inyo, nag-advise kayo, dapat may bayad kayo. Kasi, wala yun. May tatanong sa kaibigan mo, architect, papagawa naman ako ng ganito, ganyan. Pwede mo bang sabihin, bayad ka muna, magsasabi ng consultation ko. Bakit naman ang doktor, magko-consulta ka lang, may bayad na. Ang attorney, papakita ka pala, meron ng bayad na. Correct? Ba't hindi ang architect? Kasi nakasulat sa batas, oral, advice and direction, regardless whether the person is engaged in the practice or even the residents of the Philippines, regardless, kahit foreigner. Ito pa, part din kayo ng scientific study, aesthetic, o kaya mga coordination for the complete building structure, preliminary study of plan, consultation, specification, or even speakers in conferences. So that is part of your practice as architect. So if that's part of the practice of an architect, then you should be compensated. Gets everybody? Okay. So yan yung duty natin or general practice of architecture by architects according to Section 3 of our RA 9266. Ano pa ang scope of work ng practice ng architecture on the Section 3 Part 4? It encompasses what? Professional service.
You cannot be called professional kung wala pa kayong lisensya. And that's the main reason why we are doing this. Okay. Bakit? Professional services in connection with what? Site, physical planning and design, construction, enlargement, conservation, heritage, mga lumang mga building, renovation, remodeling, restoration, alteration of building and group of building. Yun yung scope of practice na pwede ninyong gawin. Okay? Pag-usapan natin to. What do you mean by structural conceptualization? Sir, di ba trabaho na yan ang mga structural? O pag conceptualization. Pagka ba pinipigura ang building, kanino ang trabaho? Kay architect o kay CE? Or structural engineer for that matter? Pagka nagbi-building configuration kayo, nagbi-building massing kayo sa unang stages ng pag-design, concept design and schematic design, kanino trabaho? Kay architect, correct? Kung gusto niyo na lumulutang ang building ninyo, na konti lang ang pilote, column, at malaki yung open space sa ilalim, mag-i-start pa lang yung building after some 2 stories. Sino ang nagko-conceptualize? Di ba kayo? Papacheck nyo kay structural, o paano ba to? Pagka gumalaw ba to? Intensity 8 sa lugar ko. Paanong kakayanin ba niya? Yung loading criteria, yung movement ng building. Okay? So, doon papasok sila. Sila ang mag-a-advise sa'yo ay, architect, dapat siguro itong pure steel member ang gagamitin. Kaya, yung column po ninyo dapat minimum nasa siguro 1 meter by 1 meter. Mga ganon trabaho nila. Pero yung structure conceptualization, pag nagbi-building massing kayo, kung anong itsura ng building ninyo, ngayon madali nang mag-structural conceptualization. Chat lang kayo kay AI. Prompt nyo lang si AI. I want a futuristic building looking like a flying saucer. Okay, since malapit tayo dito, kay Qatar tayo. So yung nag-concept massing ng Qatar National Museum, yung mga flying saucer, kanunong trabaho yon? Kay CE o kay Arki? Arki. Okay, trivia. Yung idea na yon, yung design na yon, galing kay Sheka Mayesa. Mayesa ba yun? Yung mahilig sa mga museum. Basta isang Sheka dito. Ngayon, si Jean Nobel, hello everyone, Jean Nobel, yung may-ari nung, yung nag-design ng sorry for the word. Yes, sorry for the word. Yung building na yon, na mukhang kanya yon, okay? And then, siya rin yung nag-design, nag-conceptualize base sa idea ni Sheka nung Qatar National Museum Flying Saucer. Nahirapan ng mga structural engineer to. Pero nagawa. Pero ang problema ng building na yon, maraming leak pag umuulan. Tama? Okay, so yun yung mga challenges ng mga extraordinary na design. Okay. So kasama yon. Okay. Now, consultation, consultancy, giving oral, written advice and directions, conferences, evaluation, blah 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 blah. So in the process of designing Qatar National Museum, hinigan siya ng advice ng Sheka. Kung workable ba na ganun yung design. Architect. Trabaho ng architect yun. Okay? Schematic, design, development, contract document, construction phases, including professional consultancy. Okay. May nagturo na ba sa inyo ng SPP? Tinuruan ba kayo kung paano nag-i-start ang inyong servisyo? Saan nag-i-start? Schematic, right? Okay, pag nag-i-schematic, ano dapat mo produce? Di ba nagba-bubble diagramming kayo, nagma-matrix kayo, di ba? So yun muna yung nadi-design ninyo, yung relationship ng mga espasyo.
Tama? So, that's one of your services. Ngayon, pag nagko-concept design na kayo, ano mauna? Concept design or schematics? Concept muna. Okay, saka kayo mag-i-schematic. Then, pag natapos yung schematic, anong susunod? Design development, right? So, pag nag-design development na, nag-i-start na kayong magkaroon ng mga drawings. May mga sukat na yan. Okay? At yung design development ninyo, kinakailangan ng approval ng kliyente, nakikipag-coordinate na kayo sa iba-ibang consultants, and even other professionals. Tama? So, hanggat hindi na-approve ang inyong design development, hindi kayo papasok doon sa tendering na tinatawag natin before ito contract documentation. Yun na yun kasi. Sa contract documentation, papasok na yung lalabas na yung mga BOQ. Mga specifications ninyo, lalabas na yan. Ibig sabihin, buo na yung design. Kaya naka-quantify nyo na siya, naka-qualify nyo na siya. Then, pag umapprove na, at ayos ang budget, pasok sa budget and everything, doon na tayo magkakaroon ng IFC. Tama ba? Issued for construction, which is construction phase na yon. Okay? At yun na yung document na kakailanganin para ma-supervise na yung project sa site. Sa atin sa Pilipinas, medyo kakaiba ang Pilipinas at Pilipinas at Qatar may pagkakaiba. Sa Qatar, meron kang tinatawag na DC1, DC2. Alin yun? Ang DC1, ayan yung concept pa lang ninyo, design, initial design, gusto lang munang makita ng taga-authority dito sa Qatar, ano yung building? Saan nakalocate yung building? Anong mga services ang kailangan? Paano isusupply ng gobyerno ang mga services? Kaya nga may MEP na rin yun kahit pa paano. Pero initial yun. Ngayon, ang check nila whether wala ba tong intrusion sa mga public spaces, baka lumagpas sa linya ng sidewalk, mga ganon. So more on master planning. Binibigay mo na yon. Okay? So ngayon, habang nasa permitting stage yung DC1, tumitira na rin yung para sa DC2. Ayun na yung mga detalye na kailangan gawin. Kasi sa Pilipinas, ganito ang problema. Kung kumpletuhin mo na lahat, before mo yan isasubmit kay OBO. Correct? Building official. Paano kapag super dami series of deviation? Papaulit pa sa'yo hanggang sa conceptualization. Correct? So, ang dami-daming man-hours na nasasayang. Samantalang dito sa Qatar, DC1 pa lang, pag sinabi nila sa yung reject, magre-reconfigure ka ng building. Hindi mo kailangang umabot dun sa detailed stage nang nagdi-design ka na talaga ng mga ducting and everything, blah blah blah. Hindi ka muna aabot doon hanggat hindi klaro ang issue mo. Gets? Sa Pilipinas, iba. Talagang kumpleto na lahat bago mo isasalang doon kay building official. Kaya series of minsan aabot pa kayo dito para lang mapalabas ang building permit. Wala tayong magawa kasi kailangan siyang i-construct. We have a client to meet and deadline to meet. Okay. Ito yung isang sistema na gusto natin baguhin. Sige, papahawig ako dun sa nangyayari ng mga korupsyon sa Pilipinas. Kasi nga, naka-ingrain sa kultura natin na gano'n. Because we are helpless to have those documentation released by the government agencies. So, yun ang issue. Okay. Nagtrabaho ako sa Hong Kong. Okay, ganito ang process namin. Sa amin, pagka nag-CD na or SD na, di ba meron tayong schedule of payments? Correct? Kapag nagagawa mo na yung ganito, even naman sa sa SPP niyo, nakasulat naman Pagka initial na mag-uusap pa lang kayo, meron na kaagad yun, bayad. Sa Hong Kong naman, concept design, matapos mo siya, babayaran ka ang kliyente. Pagka umabot ka na sa schematic design, kasi dati pati branding, kunwari yung business, no?
gagawin is retail building para sa pagawaan ng ng mga suit. Retail building, flagship store. So, ang tendency namin pagka schematic design, pati branding, pati mga lettering ng mga nila, mga signages and everything. Pati mga itsura ng mga tables and everything dapat pinapaliwanag sa kliyente. So, bakit siya kailangan ganyan ng design? Is it connected with our business? Blah 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 blah. O bakit ang kulay ganyan? Bakit black? Hindi ba pwedeng deep brown, blah blah blah, kasi ganito yung ganyan. Di ba? So, it's a series of communication with your client. Kasi, let's face the fact, we are not dictators of our design. We are interpreting wishes from our client. And because we are trained to interpret all of those wishes, dahil ang mga taong kausap natin, they are just only thinking of their vision and business. And we, as architects, needs to be, to assist them, to realize that in the built environment. So yun talaga yung role natin. So we cannot really impose our ideals to them. Although may mga bully din kasi talaga na designer na kung hindi tayo pareho ng visual style or vision, you're not the client for me. Pwede mag-demand ng gano'n actually. Pero since we are actually in the service of the public, so we are trying to realize yung kanilang mga wishes. Ay, architect, gusto ko kasi nung blue yung space ko. Kasi feeling ko kasi nakakalm ako pagka blue. O, diba wishes yun? Ay, architect, gusto ko yung mga furniture ko, wood talaga. Walang any other plastic. Kasi it reminds me of my lolo and lola. May mga ganyan ng mga architect. Mga kliyente. So you as an architect, you need to synthesize, compile all of those requirements, and then make it logical para makapasa naman doon sa mga magre-review at mag-a-approve ng inyong construction via the documents. So yung ibig ko sabihin. So, pagka yung kliyente namin nasa schematic design, parang ayaw niya nung design direction na, pwede na siyang huminto. Papagawa niya na sa iba yun. Kukuha ulit siya ng isang SD, schematic design, babayaran niya yun. So madalas, natutuwa kami kapag yung aming design, mula concept design, umaabot hanggang IFC. Kasi bayad kami ng buo. Pero madalas, almost like 70%, nasa DD pa lang kami, humihinto na yung kliyente. Just imagine that, in Hong Kong, they are paying you by phases. They are not paying you whether you need to complete the whole package. Ang tanong, sa Pilipinas, since tayo naman ay nag-uusap ng tapat, no? Madalas, pahirapan para umabot tayo sa IFC. Minsan na ibigay na natin ang lahat, hindi pa kumpleto ang bayad. Am I right, everyone? Susulutin pa ng iba. Sasabihin ng kliyente, ay, meron akong nakatagong design dito. Gawa ni architect ganito, pero hindi kami natuloy sa kanya. Baka pwede mong kunan ng inspiration to. Maya-maya makikita mo yung design mo nakatayo na. Gawa na ng iba. Which is true, correct? Pwede ba maghabla ka doon? Anyone? Kapag nagawa mo ba ang SD mo at saka CD at SD mo, stage, pwede mo bang ihabla? Do you have the ownership of the CD and SD stage of your design? Dapat, of course, meron ka dapat documentation, you can habla them. Alam nyo ba ang mga plano, hindi pag-aari ng owner yun? Kopya ang pag-aari nila. Pero yung design ninyo, sa inyo yun. That's your intellectual property. Hello, everyone, gets? Okay. Ayun, nasa scope of architecture pa rin tayo. So, ano pa? Preliminary, technical, economic, financial feasibility studies, plant, models, and project.
Napansin niyo yung lab book? Di ba may A, B, C, D, E, F kayo doon? Di ba mayroong tanong doon? Doing feasibility studies, blah, 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 blah. Ayun yun. Kasama siya. So, kailangan i-explain na dumaan kayo doon, na alam niyo yung scope of practice. Okay? Then, did you do, sa lab book na naman ulit, did you do architectural plan, specification, bill of quantities, blah, blah, blah. Nasa lab book ulit yun. Okay? Then, construction, nasa lab book din. Did you supervise project management, giving general management? Eh kung may matigas na ulo pang foreman, na mas magaling pa sa iyo. Di ba? Oh. Pero kaibiganin nyo kasi may matututunan din tayo sa kanila. Okay. Alright, and all of those blah 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 blah. Okay. Very, very, ano na to ha, self-explanatory. Layouting. Natatandaan ko na nasa Robinsons ako, my golly. I am layouting this lalagyan ng mga tinapay sa supermarket. I remember that, those sa mga early stages of my career. So, you are doing layouting, utilization of spaces, blah, blah, blah. And then, yes, structure, housing design. Community architecture. When you say community architecture, what is it? Ano ang thinking ninyo? Pag sinabing community architecture, Community facilities. anong mga klaseng building ang meron sa komunidad? Health centers, ano ba? Rehabilitation centers, centers for elderly. Oh, doon sa loob ng subdivision, meron kayong mga basketball court, ano pa? Multipurpose. Yung event space, di ba? May mga ganon. Community yon, mga architecture, anything that is going to be used by general public. Okay. So kasama yon, architectural interiors and space planning, yung nasabi ko na kanina. Ayun. Kaya tayo mag-aaral din ng architectural lighting, acoustics, aaralin natin. Kaya nag-aaral din tayo ng mechanical, electrical, electronic, blah blah blah, communication, equipment and fixtures. Ito naman yung ginagawa natin pagka nagkakaroon tayo schematic design, building programming, then construction phase, building administration, arbitration, architectural conservation, restoration. By the way, I am a member of an arbitration, construction arbitration. Okay. So, I'm also a member of the Society of Construction Law. Kaya ako nagtuturo sa inyo ng batas. Okay, and also I'm a member of Architecture Conservation. So meron akong certification from UST, Heritage Building and Science. Okay, so marami tayong pwedeng gawin bilang architect. Okay, so it's not really ocho diretso na architect, talagang design lang talaga. Pero marami ka kasing i-design na building. Hindi lang talaga residential. Kung residential, residential. Pero madami kang pwedeng gawin. Okay. One of the great things about United Kingdom, anong tawag natin kay United Kingdom? UK, tama? Malakas ang kanilang building heritage conservation. Just yesterday, I have attended a webinar about maintaining and restoration of buildings circa pre-1919. Ano yung mga importanteng elements na dapat gawin? So, inaaral din ng arkitekto yun. Okay? So, maraming pwedeng gawin ng arkitekto. Okay. Anything that is scientific, aesthetic, or blah blah blah, other branches, meron ako mga nakikitang mga architect that are into biodiversity, scientific, even they are also academicians, scientists. So you can do architectural science, so the connection of architecture into public health.
well-being and wellness of people. Di mga ganun. Even architects that are doing works that are intended for religious and sacred spaces. Meron tayong tinatawag na ecclesiastical architecture. Ibig sabihin, yung mga architects na mahilig mag-design ng mga places of worship, may ganon. Okay? Also, may mga architect that discuss about wellness, well-being. So, may mga architect din talaga na marunong sa ganon. Okay? Then, teaching architectural subjects and architectural computer-aided design. Alright? Alam nyo bang may bago ng element din ngayon ng architect? Do you know that architects even sales and marketing? Kasi na bago na nga ang ano ngayon, ang pamumuhay ng mundo. We have AI na. Paano yan? Do architects needs to learn about AI as well? AI technology? Do you know that the Philippines are aiming for 2032 as an innovative country? Na they are envisioning that in the future there will be heliports. Means mga air taxis, meron na. O sino magdi-design ng mga structure na yon? Sino ang merong knowledge about it? Mag-i-import na naman ba tayo ng foreign knowledge papunta sa country natin? Or tayo talaga dapat ang mag-discover nun para sa sarili natin? So many innovations. All of the sectors have innovation and they see that architects are one of the prime professionals. Unfortunately, in the other side of the world, in US, tinatanggal nila as professional ang architect. Along with nurses, along with accountants. Basahin nyo yung news. Tinatanggal ng kanilang presidente ang architecture as a professional course. Okay. Ano pa ba? Then, architectural documents means drawing, specification, outputs that only and only an architect can do. Vicinity maps, site development plans, architectural program, perspective drawing, architectural floor plans, elevation section, ceiling plans, blah, 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 technical specification, cost estimates, and other instruments of service thereof. Now, can we therefore conclude kung bakit kadami-dami nating trabaho? Simple lang ba maging arkitekto? By the way, guys, it is not so easy. And if you can do all of this, nag-iisa ka lang, single proprietorship, sarili mo yung firm mo, lahat yan gagawin mo, para sa kliyente mo, I'm very, tawag dito, talagang mapapaganyan talaga ako, mapapawawa ko. Kasi lahat gagawin na eh. Tama? Kaya, anong tanong? Madali bang magtayo ng sariling firm sa Pinas? Kailangan nyo ng partnership para lang makastart kayo. So kayo, kung magkakaibigan kayo dito, pag nakapasa kayo, baka gusto nyo na gano'n. Kunwari, si architect, gagawin yung ganito. Ako naman, gagawin ko yung ganito. Alam nyo ba, meron ako mga architect friends. Nagtayo siya ng sarili niyang firm. Sabi niya, babe, sabi niya, parang nagsisisi ako, nagtayo ako ng firm. Abay, bakit naman? Aba, lahat kami, nagngangarap kami magtayo ng sariling firm. Sabi ka, magtatayo ng sariling firm. Samantalan ko, nandiyan ka na. Hindi kasi, naubos yung oras ko ng kakukwenta ng numbers eh. Anong ibig niya sabihin doon? Yung payment services ng lahat ng project niya, siya nagiging accountant. Hindi na siya nakakapag-disenyo. That's the truth of the matter, guys, because you have to operate and maintain your architectural firm. So, need nyo talaga ang empleyado. Alright, so I think naman naintindihan nyo ang meaning na architectural plan, ha? So I don't need to discuss this one. Okay. So, anong Supreme Court final decision? O, sige, punta na tayo sa pinakadulo. Basahin nyo na lang to guys, ha? Kasi ako talaga, tawag dito? Dinaisip ko talaga yung
Bakit tayo nanalo? Kasi very important sa atin. So, ito ang decision ng ng Supreme Court. Civil engineers are without authority. Supreme Court agree that his authority is recognized under what? Yung kanina binanggit ko. Section 308, National Building Code, and Republic Act number 544. That this power, na base dito, has been modified by RA 9266. So, nung nagkaroon ng revised Architecture Act, it repeals everything. So, ibig sabihin lahat ang susundin na ay ang RA 9266. Okay? Ito kasi yung mga nakasulat dun sa kanila eh. Okay. Mga explanation ng Supreme Court. Okay. Yan. RA 9266 Section 2 says the statement of policy, napaka-importante nito. Basta lahat ng batas na nagdi-discuss ng state policy, ibig sabihin pag nauuna yung clause, ibig sabihin yun yung in the hierarchy of things, mas uunahin. So kapag kayo ng batas, nagkakaroon kayo ng policy, statement of policy, kumbaga bato yun, rock, na kailangan sundin ng lahat. So anong sinabi doon? The state will recognize the importance of architects. Okay? So, nakalagay pa dito, globally competitive due to the honest, effective, and credible licensure examination and through regulatory measures. Paano nagkakaroon ng regulatory measures? Once na nakapasa kayo, may lisensya kayo. And the state is only allowing licensed architects to do this scope of architecture work. Okay? That will foster the professional growth and development. And the state is only accepting and approving of architectural plans in accordance with this provision and only carry the seal and signature of what? Licensed architects. Okay, guys? So yun yung pinaka-general need ng pinag-uusapan natin. Okay? Okay, baba. Always remember, yung lumang batas natin, RA 545 has been repealed by the new law, RA 9266. Okay? Yan. Section 43 means that this Act 9266 will not affect other professionals. So, ibig sabihin na pag-aralan nila to. Okay? So, final decision, only registered and licensed architects may prepare, sign, and seal architectural plans or documents. Only registered and licensed architects or interior designer may prepare, sign, and seal architectural interior or interior design document. Okay, so that is in a nutshell of all our batas, NBC and the RA 9266. So before tayo pupunta dun sa NBC, is there any more question? So naintindihan niyo ba yung pagiging arkitekto niyo? Na-realize niyo ba kung gaano ka-importante yung pagiging arkitekto niyo? Hindi kayo tatapos na inyong pagiging architect, hindi kayo aabot sa ganitong point kung hindi niyo pinaglalaban yung pagiging arkitekto niyo. Are you taking your architect profession for granted? Meron bang elements sa sarili ninyo na feeling ninyo ay hindi buo ang pagiging arkitekto nyo? Okay, so we need to be proud of being an architect because it is not
very easy in accordance to what we have learned today. Ang dami-dami nating gagawin. So sa tingin ninyo, sa lahat ng mga pinakita ko sa inyo, did you realize na marami pang part doon na hindi pa ninyo nagagawa? Pero open ba kayo na gawin yung mga yan? Very open, no? Kung may magbubukas ng pintuan, bakit hindi? Correct? Okay. Pagka may pagkakataon na binigay sa inyo, huwag kayong hindi. Kasi those are opportunities for you to explore more. Okay. Okay, so if there is no other questions, so can we go to the building code? May time pa ba tayo? We still have time, right? Okay. May gusto mag-share na ayaw nilang pagiging arkitekto nila? Gracias mo, salita ka na. Baka meron dito gusto maging attorney tapos biglang naging architect ang kanyang course, di ba? First, tawag ko yung unang course pa nila nasuka. Architect. At talaga ba? Meron bang nag-transfer lang? Hindi, may mga ibang course na di ba sir? Nagsiship Ikaw, lang sir? sa architecture. Totoo bang architect ka talaga? Unang in-exam ko ng college, ECE. ECE. Tapos sa FPU, walang engineering. So napakasama ako sa mga classmate ko na nag-IPU. So, I can therefore conclude, pagdating sa mga electronics, magaling ka talaga. Nawala natin yung ano. So, RP ka na talaga. Oh, how about you, madam? How about you? Talagang RP ka ba talaga? Yung, gusto mo talaga RP? Hindi, sige, para malaman natin. Bakit tayo pumunta dun sa NBC? Okay. Sige, simulan natin kay madam. Okay. Ako po, CE dapat. Tapos sa art. CE ka dapat? Okay. Kasi nung mag-exam sa school, art yung available. Kaya yun, hindi ko. Oh. Direct. May regret ka pa? Wala na. Si Kiko, kumusta? RK talaga, sir. Wow! Okay, talaga na nga. Thank you Ikaw din, madam, thank you. Next. Excel, ikaw. Ako? Ulit? Hindi po talaga. Ano po bang gusto niyo? Ano po dapat ako mag-interior? Interior design. Ate sir, bago pa ako graduate ng high school, yun talaga yun sir. Amen. Sige. Alright. So, kailangan sir sa January. Okay. Ay, alam nyo, merong sinasabi mga interior designer sa mga architect. Gusto nyo malaman ko ano? Mga arkitekto daw, bad listeners. Natin. Ha? Bali. Eh kasi nga sila, nagre-listen talaga sila kasi katita-detalye ng design nila, kailangan nilang gawin. Kailangan nilang makinig. Architect daw, kulang sa pasensyang makinig. Bad listeners. Sabi okay. Hindi na nag-deny. Parang may work naman sila. Ikaw sir, kumusta? Hindi ko naman So dapat fine arts. Kasi sabi ko mahilig ako mag-drawing ganyan. Tapos sabi sa akin mga kapatid ko, sabi art ka na lang para something useful. Tapos na-scam ako. Sabi ko, akala ko drawing. Kasi hindi mo rin nakala, may math din pala. Mat din pala. Nagustuhan ko naman sir. Wala naman regrets. Okay, sige. something useful. Pero kumusta naman ngayon? Nagsisisi ka pa rin? Hindi. How about you, sir? Sir, bata pa na ako, idol ko na yung tatay ko. Kaya nag-arky po talaga ako. Arky? Opo. Arky talaga? Idol ko po yung tatay ko. Nakikita ko po yung mga gawa niya. Kaya na-inspire po. O baka naman lang, in-influensyan ka ng tatay. Gusto niya masunod. Hindi po. Talagang yan.
And you? Ako po, ang pinagpilian ko, RQ or dentistry. Pag di po ako pumasok sa UST Mapua, magde-dent po ako. Sa UST po, interior po ako pumasa. Yung second choice ko. Sa Mapua po, pumasa ako ng RT. Kaya di na pa ako na-take ng entrance exam for dentistry. Pero no regrets. Madami po kasi ang nahirapan po ako sa process ng sa Mapua kasi wala po talaga kami kaya. Doon po ako na may regrets. Hindi sabihin mo na yung totoo. Akala ko madami ako kikitain pag-RQ. Kasama din po yun. Okay, sige. Alright. Thank you for sharing. Okay, so meron ka pang aspect na medyo you're trying to make sense of it all. Ayun, nasabi mo na sir kanina, di ba? ECE ka dapat. Si Alvin naman. Marami. Si Alvin po, si Alvin. Ako model talaga. May aking talaga. RD talaga. Ako man drawing ng ano ng bata. Yung tami. Ah. Ayun talaga. Pang fashion So, designer. kumbaga, nagdo-drawing ka ng bahay noon, pero yung mga tao nasa loob ng bahay nakadamit. Ganun ba? Oh, sige. Nakakatawa. Oh, ikaw naman, madam. Kumusta naman? Okay lang, sir. RT talaga? Hindi. Ano nga? Culinary. Ah, Ano okay sa ko culinary ko, luto-luto lang yan. Kaya art na lang. Dahil sa tatay din. Eh, gawin mo na lang. Siguro maging taga-design ka ng mga restaurant. Pwede connected. Hindi. Gusto ko pa rin mga luto-luto. Ah, talaga. Oh, ayan ha. Guys, narinig nyo ha. O, next na review ninyo, magdala ka ng niluluto. Ako naman, actually, hindi talaga. hindi RQ ang aking first choice. At wala sa hinagap ko maging architect. As katulad ni Madam, I took all college entrance exam, biology. Kasi pre-med course. So gusto ko talaga maging doctor. So that's the truth. Okay. Then hindi ako nakapasa sa UP on the first time, UPCAT. Pero pwede akong bumalik after a year. However, napauwi ako ng probinsya namin, and then wala talaga akong alam kung anong course ang kukunin ko. And eventually, nung sa university entrance exam, I was actually looking for my name on the list. Hindi ko makita. Sabi ko, hindi na lang ako mag-aaral. Kasi wala talaga sa loob ko mag-aaral kasi hindi nasunod yung gusto ko dito. And then, yung nanay ko, sabi niya, hindi, tanong tayo dun sa registrar, baka naman nagkamali. Kasi may nakita akong pangalan dun, Mario Tejada, not Marvin, no? So, baka nagkamali sila dun sa name mo yun, ikaw yun. Hindi pa ako natuwa kasi nga 56 ang grade na nakasulat doon. So, ibig sabihin, 56 lang pala ako. No? Tapos, chinik ng registrar. Sabi ng registrar, ay ma'am, nandito po, sa record namin. Tapos, nasaan dito namin makita? Eh ma'am, ano yun? Yung anak ninyo number 1 sa exam. Hindi ko nakita kasi kulay red, nasa taas. Tumingin ako sa ilalim eh. So ayun, ngayon, one of the benefits pag nagtatap ka sa entrance exam, mamimili ka ng course. Ngayon nasabi ko sa nanay ko, kung ano yung unang letrang nakikita mo dyan, doon ako papasok. So, the moral of the story, I was misplaced. Okay, so misplaced pa ako nun so dating na yon. So, meaning, sinabi ko lang talaga kung ano yung unang letrang nandyan, doon ako papasok. And then I just remember my first 2 semesters, hindi ko alam pa paano humawak ng lapis. Yes, that's true. Ang mga grade ko, ang grading kasi sa RK, 1 ang pinakamataas, right?
sa mga plates ko, I'm getting, 3.5, 3.25. Pag nakaka 3.25 ako, saya-saya ko na nun. Bagsak lang sa amin. Interest lang. So, nung then my parents asked me, kasi nakita nila yung parang wala sa loob ko mag-aral. Then sabi nila, anak, gusto mo na bang pwede ka nang bumalik kay UP, mamili ka. Sa amin, Sabi ko, hindi. 75 passing rate. Sayang yung inaral ko ng isang taon. Aral na lang ulit ako. I think I made sense of liking the architecture siguro. Fourth year college. 75 lang. Siguro. So doon ko na nakita na RT pala talaga ako. Doon ko na nakita yun. Nung bago ko mag-thesis, yun na yun. Okay. And then, the rest is history. Tapos sabi ko pa noon, nung nag-exam ako, sabi ko sa mga family members, pag hindi ako pumasa ng RT, pag-aralin niyo na lang ulit ako ng isa pang course. So, ang gusto ko namang course noon, aeronautical engineer. Ewan ko, I have this fascination about those people wearing white. Pag nakakita ako ng mga taong, like yung doktor, nakaputi, yung mga nasa aeronautical, nakaputi. Gusto ko yung mga ganon. Parang feeling ko, napaka-noble. Kaya yun yung story. Alam mo, sabi sa akin ng mga family members ko, okay, kung hindi ka pa sa RT. Kasi nga, kilala ko naman sarili ko, di ba? Hindi ako magaling. Hindi ako Diyos ng pagdodrawing, mga ganyan. Then, eventually, nakapasa naman. Ayun, medyo nabiyayaan ng kaunti. Ayun. So, ibig sabihin, wala talaga akong kawala. This is something that siguro sa personal liking, hindi ko siya nakikita. Pero, yun talaga yun. Kaya ako nandito natuturo sa inyo, di ba? So para akong doktor, dinadissect ko lahat para sa inyo. Okay. So anong ibig sabihin nun? Just try to see whether you like architecture at first or not, or it is something that is alternate to what you really liked before. The main reason why I talk to you about this today in the morning is for us to realize, all of us, the magnitude of work that architects needs to do and how it is important in every sector of the society. Right? When we are designing buildings based on building typology, it pays to know what you are designing for. Kung binigyan ka ng proyekto or na-conceptualize ka ng design, nanalo ka sa competition, design competition, everybody understood na you're the expert on that. So you need to be confident na expert ka doon. Ngayon, para maging expert ka, aaralin mo talaga siya. Okay? So, I am also dreaming and I'm wishing for all of you to have your licenses. Para yung direction ninyo na gusto nyo mangyari is ma-fully realize nyo, ma-optimize nyo. Kung ano mang larangan nyo. Kasi napakadami nyo pwedeng gawin dito. And I'm telling you, the future is very promising for us. Very promising. The government is actually depending on architects. We are the best professional to do these innovations in the future. Okay, even with the AI, we're the best one. Okay, punta na lang sa building law. Okay. Sabi natin, gusto natin maging mabisa sa pagiging arkitekto natin. Upo na ako so pwede na ako maging conversational like this. So sa building code, okay, ano ba scope natin? So nakatingin ako sa rule. Rule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chairman, sino may schedule next week? Kasi mukhang matagal itong NBC. May naka-schedule ba o wala? Si Ana. Hindi.
Parang ako pa rin yata eh. Kayo pa rin siya. So, 20. Ako pa rin, di ba? 12. Oh, sir. Ako pa rin, di ba? Mm. Okay, sige. So I still have time, kala ko hanggang ngayon lang. Okay, so we have, guys medyo madugo ito. Rule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. May tanong dito, Sir, pati ba photo films and x-ray films? Kailangan ba namin aralin? Yes. Alam nyo ba, ito na naman ako, may trivia na naman ako. Kulang na kulang ang Pilipinas sa archiving ng mga documentary films, lahat ng film. We've lost a lot of our films, very beautiful films, during the war. We've lost around 300 to 400 films na very important sa kultura natin. Dahil nasunog siya ng gera. We only have around 30 films before the war na na-archive. And we don't have archival facilities. And to maintain an archival facility sa Pilipinas, it takes millions of pesos to invest. At walang investor. Only FPJ did. Fernando Poe Jr., all of his films, 100 plus of it, are archived in a special air-conditioned room. So, we as an architects also design those spaces. And we are also very important element sa pagpreserba ng kultura. Gets natin ito guys ha? Okay. I remember that, do you know this building which is this National Film Center of the Philippines? Yung yung maraming natabunan ng ginagawa. Yung may ghost daw. Yung basement nun, ginawang archival. Doon nilagay ang mga rolyo ng mga pelikula. Eh dahil malapit sa dagat, take note, malapit sa dagat, salty air, humidity, nalusaw ang mga nitrate films ng mga films. Maraming pelikula ang hindi na makita kasi nasira na. So, ano dito ang ibig ko sabihin? Bilang arkitekto, we need to know the science and technology of certain items na kailangan natin i-preserve. Diba? Yun ang sinabi ko kanina sa inyo. Protection of life, protection of properties, and now protection of environment. Okay? So, it's a totality of your being an architect. So, kailangan ninyo malaman yung mga combination na yun. Eh kung hindi alam na arkitekto yun, paano natin ma-preserve? Paano natin ma-restore? We are in the habit of actually protecting all of those built environments. Okay. So, yun ang importante, no? 15, prefab. Marami nang gumagawa niyan ngayon. Mabilis na ngayon ang construction. 6, plastic. 7, 8, what do you mean? 15, 16, 17, 18, use of computers, 10, 20, signages. Very important. Lalo na ngayon, ang daming lumayaman doon sa pa-business ng mga billboard. Na kapag may mga typhoon, natutumba sila. Alright? Ang dami-dami niyan. Okay. So, let's go. Deep dive. Ito talaga ang number ng NBC, 1096. PD, Presidential Decree. Okay? And as revised, RA 6541 in 1972. Okay. Sir, Sir, bakit PD hindi RA? Any idea? Any guess? 1972, RA, Republic Act. And then, all of a sudden, after 1972, we have PD. Bakit PD? Okay, trivia again. Nung panahon ng martial law, presidential decree. Gets? Nung matapos si martial law, bumalik tayo sa RA, Republic Act. Okay guys? So walang malilito doon ha. So kapag nakakakita kayo ng mga batas na naka-PD means it was crafted
or drafted or written during the martial law years. So, may makakasagot ba sa akin magmula saan yung martial law? Hanggang kailan natapos? Anybody? Kailan nag-start ang martial law? 1972? September 21. And then, ended in? Guys, meron kayo mga phone. Use it. Okay. ChatGPT. Yan ang gamit ng ChatGPT. Gamitin nyo. To verify. Facts. Baka mamaya may mga sinasabi ako dito, mali-mali, di ba? Di ba nagkakamali si ChatGPT siya? Meron din, pero digit dive mo nga. Ikaw, madam, gumagamit ka rin, madam. 72 to 81. Oh, okay. So, 1970 to 1981. So, almost 9 years. Okay, guys, ha? Sa trivia. Batang Martian. Okay, so, after 15 days of last publication in its effectivity established in 30 of April 2005. So, yung PD 1096 revised IRR 2004. So, pag napapublish siya, after 15 days, magkakaroon na siya ng effectivity. So, saan ulit pinapublish? Paano ang process? Paano maging effective ang isang batas? You need to have publication in 2 newspapers and officially published in official gazettes, being maintained by Malacanang. Okay, Presidential Decree, PP, Presidential Proclamation, Republic, under Martial Law 1972 to 1986. So mali pa pala ako. So correct natin yan, 1981. Okay. And then, BP, Modified Semi-Presidential Republic, 1978 to 1985. Batas pambansa ang tawag doon. Then, RA, 1946 to 1972, on 1987 after EDSA Revolution to present. Okay. Rule 1. So, the declaration of policy, as I said, every time, lahat ng batas, pag nag-start sa policy, pinaka epitome. Ibig sabihin, yun yung pinaka essence ng batas. Nasa una ka lagi. So it's being declared, it is the policy of the state o pananagutan ng bansa. What? To safeguard or to protect life, health, property, and public welfare. In short, life, property, public welfare, the environment. Principles consistent with what? Sound environmental management and control based on the framework of what? Minimum standards and requirements. Kaya meron tayong minimum maximum. Okay? Yan pinag-aaralan natin to control what? Location, site, design, quality of materials, construction use, occupancy, and maintenance. Yung occupancy, you will learn it in Rule 7 and 8. So, may magtuturo na po ba kung sino sa 7 and 8? Chairman? Sa design. Design. Sino ang magtuturo ng design? Apat sila. Marami kami sa design. Marami kayo ha. Okay. Ituro nyo maigi itong mga rules. Very important. Yung mga actually madadaanan natin yung mga paano kinocompute yung mga MAB, yun kasi yun eh. Okay. Yun importante lalo na pag residential. Super dami yung residential. First time. By the way, meron na palang meron na palang revise ang socialized and economic housing. Kalalabas lang last week. BP. Yes. Even yung mga minimum na mga cost na mga lote, may bago na. In-adjust na ng Department of DSUD. Abutan pa. Anyone knows the meaning of DSUD?
Department of Housing, Department of Human Settlement and Urban Development. O yung NEDA, bago na ang name ha, DepDev. Dati NEDA, ngayon DepDev na. It's Department of Economy, tulungan nyo nga ako, ChatGPT, Department of Economy, Planning and and Development. Development. Okay. DEP. Yun ang DepDev ni Marcos. Okay. Ang DepDev or NEDA ang nag-a-assign ng mga polisiya kung paano gagawin ang mga batas. Nakadepende sa kanila. For example, sabi ng DepDev magkakaroon daw ng Noche Buena ang Pilipino, Sila pala yun. in 500 pesos. Kaya daw ng isang pamilyang Pilipino na may 5. Kaya na may Noche Buena na 500 lang ang gagastusin. Family yan, Guys, bilang arkitekto, kailangan nyo maging updated sa mga current events. Okay, kasi nagdidisenyo kayo, paano ang housing, paano na yan. Dev. Yan sabi ng DepDev, meron daw silang data. Bakit nakuha? Nakuha nila sa PSA. Ano yung PSA? Philippine Statistics Authority. Okay. Dati NSO. Diba? Iba-iba lang ang pangalan, pareho lang ginagawa. Okay. Wala pa rin ginagawa. Okay, sige. Alright. So, ang NBC natin, ang scope niya ay any properties or any building except traditional indigenous family dwellings or any projects that are under BP 220. So, very clear yan. So, lahat nagpapapermit except all of this. Okay? Sinabi ko kanina. Okay. Ano yung mga general building requirements natin? All building structures, even yung mga nakadikit accessory facilities, dun sa building, conforming in all respects of principles of safe construction. Ayan. Very important. Kasama yon. Anong other words sa accessory? Ancillary. Pareho lang halos ang mga meaning nun. Mga nakakabit sa building. Can you tell me ano yung mga nakakabit sa building? Na kailangan kasama sa building permit. Yung mga pinagkakabitan ng main ninyo, ng kuryente, di ba? Meron muna yung galing doon sa sa local, and then tutulay papunta sa parang may poste yon, kasama yon. Kung meron kayong attached na guardhouse sa building niyo, kasama yon. Ano pa? Yung mga ganon, na mga substation. Di ba minsan may mga building na meron sariling generator, bla bla. Nakala ninyo naka-separate sa building nyo, kasama yon. Okay, those are ancillaries. Then, buildings and structures intended to be used for the manufacture and production of any kind of product needs to have adequate environmental safeguards. Okay, guys, minsan nakakita kayo ng mga batas na sinasabi that this law is a referral code to the National Building Code. Anong ibig sabihin nun? The National Building Code will not discuss about green building. Wala kayong makikita sa National Building Code that sets ano yung mga rating. Dito may mga rating tayo ng Jesus, correct? May mga rating din ng LEED. By the way, pag naging arkitekto na kayo, habang hindi pa kayo arkitekto, since nagpo-focus kayo mag-review, after nitong magkalisensya kayo, kuha kayo ng LEED. Green Building Certification. Wala yan sa NBC. Pero, ang sinabi ng Green Building Code, may sarili rin silang book, this is a referral code to the National Building Code. Meron lang talagang clause kay National Building Code that refers to environmental protection. Pero, kung naghahanap ka ng clause regarding the green building practices,
is konektado siya kay NBC. Ibig sabihin, pwede kang gumamit ng mga additional na code nakakabit kay NBC. Okay? Kapag nire-require na ngayon ng mga building official na dapat mga building ninyo ay mandatory, merong mga green practices, ayun, sasabihin ninyo, ay, building official, wala naman sa NBC yan, may ganyan-ganyan. Hindi, correct kayo, referral code. Kasi ano yun, clear yun sa lahat. Yung fire code, is it a referral code or not? To the NBC, it is a referral code as well. Although magkaiba sila. May mga pagkakaiba, no? Nakita nyo na. Okay. Itong accessibility law, is it a referral code? What about the housing law? Is it a referral code? Sa maraming code, ang reference into National Building Code. Okay. So building or structures and all parts of thereof shall have what? Safe, sanitary. Kaya best friend natin yung master planner, kuha rin kayo ng master planner, exam, and good working conditions. Site requirements. Ano ang site requirements natin? Yung site natin must have sanitary, hygienic, and safe. Okay. And then, competent authorities for the streams and bodies of water, whether considered polluted and blah, blah, blah. Okay. Guys, this is the thing. When you are actually designing buildings, you are actually accepting clean water supply. Of course, when you're going to use it, you are going to dispose. Ngayon ang tanong, the proper disposal of it, sa atin din yun, as architect. Okay? Tinulungan lang tayo ng master plumber. Ang master plumber, ang trabaho lang nila is really to help us lay out. Pero sa inyo pa rin yung concept kung paano nasaan ang toilet, nasaan ang kitchen, ganyan-ganyan. Pero it's your responsibility to make sure that whatever is being disposed of your building, either that is water or any other liquid form or any, even air nga, di ba? These are transboundary. Ibig sabihin, ito yung mga items that actually goes into another's property, transboundary. Na kailangan, itong kapitbahay ko, tapo ng basura niya. Pwede ka bang i-allow, hindi? By the basis of the law, you are going to be legally, pwedeng file ka ng kaso. Paano kapag ang nilalabas mo pala mula sa septic tank mo, tapos diretso doon sa sa public sewer line? Masama din yun. Di ba? Kaya ka may septic tank, para doon i-contain lahat ng mga, mga dinispose mo, para ang lalabas na doon is malinaw na tubig. Correct? Meron pa rin disposal outlet. Okay. Paano kung yung yung split type na mga AC mo, yung nagbubuga ng nag-iimit ng maitim na uso. Pwede ka bang ihabla ng ng kapitbahay mo? Pwede. Kasi sila nakakalamha. So, detrimental to the health of your neighbors. Okay. Now, here's the thing. Paano yung nag-design ka ng pagkataas-taas na building, halos wala ng daylight yung katabi mo na property? Pwede ka bang ihabla ng kapitbahay mo? Yes. Anybody? Yes. Kaya kayo nag-aaral ng Rule 7 and 8 kasi meron tamang height restrictions and also meron kayo tinatawag ng setbacks. Even yung facade, kahit mataas ang building ninyo, making sure na may daylight na pupunta sa kabilang property because that's their right. Okay, the right of property is like this. The property itself, under the soil, and even the air rights, sa inyo yan, law A. Pero babayaran ninyo sa gobyerno, kaya may permit, kaya may amilya. Nagbabayad tayo sa gobyerno kasi pahiram lang sa atin yung mga espasyo. Kaya kapag hiningi ng gobyerno na kunin ang property mo for greater use of the community, wala kang choice, ibibigay.
Kasi right ng government. Eminent domain ang tawag natin doon. Okay, lalo na ngayon, nagpasa si Villar ng right of way na batas. Binibigyan ng batas ng karapatan ng gobyerno na padaliin ang proseso na mapatayo ang mga proyekto nila nang walang obstruction mula sa mga mamamayan. Bakit sila nagkakaproblema? Na-delay yung subway. Kasi ang dami-dami private property na ayaw magbenta ng lupa. Na-gets natin yung the whole circle? Kaya it pays to know why we need to study about National Building Code kung hanggang saan ang mga karapatan natin. In addition, any new construction that will increase the height or area of the existing buildings and structures are included in the application of building permits. Sasabihin mo, ay sir, dinagdagan ko lang naman ng isang palapag yung aking building. Bakit ko pa kailangan humingi? Ulit pupunta ako sa munisipyo, pakuha ako ng building permit. Kailangan yun. Okay? Ay sir, nagdagdag lang naman ako ng warehouse facility ko. Wala namang laman sa loob ng warehouse facility ko. Oo nga, wala mang laman. Kaya lang, laki ng area na dinevelop mo. Kasama yun sa building permit. Okay? Anything na dinagdag ninyo o pinalakihan ninyo ang inyong existing building or properties, may building permit. Alteration. Okay? Ang ibig sabihin nun, any changes. For example, yung dating eskwelahan. Okay. Gagawin ng socialized housing. Pwede yun. May building permit pa rin. Okay? Even if it doesn't increase the building height or floor area. Basta change in the use. Kasi magkakaroon ka na ng mga bagong partitions, blah 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 blah, or any structural implements, existing utilities in the building. Did you get yung mga kopya ko? Okay, sige. On-site work construction, yan ang meaning niya. Pag construction, hindi ibig sabihin above ground lang. Magbuhukay kayo. Anyone knows about tiling? Aralin nyo yun sa building construction, ha? Bakit tayo nagpa-piling, by the way? Kasi malambot yung lupa. Hahanapin nyo yung rock strata. Okay? Yung strata na yun, hanggat hindi nyo natatagpuan, mag-fill in kayo ng konkreto sa pilote. And then, pagka na-tap nyo na yung pilote, saka pa lang kayo makakapagtayo ng inyong mga foundation and everything, blah blah blah. Okay? So, excavation, foundationing, lahat ng components na kailangan ninyo or any machineries for the complete completion of the building and structures. That's what you call construction. Demolition. Okay. Meron tayo tinatawag na full demolition, meron tayo tinatawag na selective demolition. Anong meaning ng selective demolition, by the way? Any idea? Pag nagdadagdag na kayo ng espasyo, nagdadagdag kayo ng height, pinapalakihan yung mga espasyo, natural meron kayong babagbagin. That's what you call selective demolition. Hindi naman yung buo yung babagbagin. Pag nagre-renovate kayo, may babagbagin din kayo. So that is another form of demolition. Okay? Moving. May nakita na ba kayo ng transfer ng building? Aside doon sa bayanihan. Bayanihan. O pero alam mo, tuwang-tuwa ako kung nakakita ako ng ganyan, no? Sa mga probinsya. By the way, yung bahay ko, ba kailangan ng permit? Traditional dwelling yun. So, hindi na ulan. Okay? Renovation, any physical change. Okay. By the way, anyone knows about this fire in Hong Kong? Yung sunog sa Hong Kong, ano nangyari? O, di ba? Yun. Alam nyo pala, napag-alaman ko, nire-renovate pala nila yung facade. So, kasama yun, facade renovation. So, those any physical change to increase the value.
Ito na nga, ancillary building, secondary building, within the same premises, which is incidental to the main building or very important to the main structure. Building official, executive officer ng OBO, Office of the Building Official, which was appointed by the Secretary. What do you mean by the Secretary? The Department of Public Works and Highways. Okay. Guys, by the way, trivia. Yung mga district engineer na nasasangkot sa flood control, okay, ang mga congressman pala ang nag-a-assign noon, hindi ang sekretaryo ng Department of Public Works and Highways. Kaya mayroong katotohanan yung sinasabi ni DPWH Secretary na wala siyang kinalaman sa pagpili ng mga district engineer. That's true. Sa mga bata yun ng mga congressman. Sorry political. Next, building permit. Okay, this is a document na i-issue sa inyo ng building official na nagsasabi ng inyong ina-apply na installation, addition, alteration, renovation, conversion, all of it are accepted and as per compliance to the law. Office of the Building Official is the authorized to enforce the provision of the code and its IRR. Now, there is an Office of Architect. Anong trabaho niya? Meron na ngayon bawat ano. Kasi ngayon nung nanalo tayo sa Supreme Court, nire-require na ng bawat city, municipality, merong architect. Kaya meron na tayong karagdagang trabaho para sa mga architect. So ano ang trabaho nila? Diba kanina, sabi natin yung mga documents na nire-require para sa building permit, yung letter B doon, architectural documents, papapirma muna kayo sa kanila. Alam nyo, meron na silang form. Mabilis na. Ano na lang, parang checklist na lang. Okay, making sure. Kaya pag pumunta na kay building official, hindi na magre-review si building official ng architectural documents. Kasi pinirmahan na ni architect, municipal architect or city architect. Okay? Alright. Referral codes, yun ang ating sinasabi ko, any provisions of various agency or technical professional code, like Green Building Code, Fire Code, ano pa ba? Yung accessibility law, blah blah blah, lahat yan, referral code. So, ibig sabihin, sir, ibig pa lang sabihin, pag nagbigay ako ng building permit, yung arkitekto ko, dapat pala lahat ng batas, inaral niya. Hindi ko makakaproduce. Di ba kanina, sabi ko yung 302, lahat nun, ilalagay ninyo sa document ninyo, dapat aral ninyo lahat ng mga applicable na batas. At di ba kanina, nakasulat, accessible ramps, accessible stairs. Paano kayo makaka-design nun kung hindi nyo nabasa yung BP? Correct? So mababasa niyo lahat yun. Okay. Tapos bigla-bigla na lang may pumipirma na hindi architect. Paano kaya yun? Nabasa ba nila ang batas? Hindi. Rule 2. Paano ini-enforce? Ang DPWH Secretary, anong duty niya? Policy making. Gumawa ng mga administrative orders. Alam nyo ba, sa totoo lang, pag naging ENT kayo, super daknak ng dami ng administrative order ang inaaral. DAO ang tawag namin doon, Department Administrative Orders. DAO, blah blah blah, series of 2021, 2022, blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah. And even pollution control, inaaral ko rin. I'm certified actually as a pollution control. Lahat yun inaaral. Okay? So, anong ibig ko sabihin doon? Even DPWH, magbibigay pa siya ng Department Administrative Order, DAO. Kasama yun, attached. Hindi nyo nakikita dito sa book na ito ng NBC, pero kailangan alam nyo rin yung mga Like for example, meron silang mga amendments, additional, instructions. Diba? Diba inaaral din natin yung mga additional instructions nila? Okay? Hindi lang yung basta doon sa NBC code. So, yun. Pwedeng mag-issue ng mga memorandum circulars. Pwedeng baguhin yung sisingilin
at mag-a-appoint ng building officials in all municipalities, DO, ang ating sekretaryo. By the way, meron ng gustong babaguhin na daw pangalan ng DPWH. Kasi daw, masyado daw limiting ang public works and highways lang. So gusto na nilang i-include pati iba-ibang klase ng building Okay, sige. So ano pa? So yung mga building officials na nasa munisipyo at nasa lungsod, ito naman ang trabaho nila. Mag-issue, mag-deny, mag-suspend, mag-revoke ng permit. Na ini-issue nila sa mga property owners na nagpapatayo ng mga structures at mag-undertake ng surprise inspection. Dapat kasi surprise, hindi minsan papa-inspection nagre-ready na si property owner kung ano-ano na binibigay, bubusugin muna si inspector tapos hindi naman talaga pala na inspection ni inspector. May mga tinatago pala, hindi nakita. And ayun, yung mga kapitbahay na nagre-reklamo, mag-a-act ng claim. Engineer, ang ingay ng alas 10 na ng gabi, may pumupukpok pa. Ayun. Yun, ang on claims. Next, anong qualification? Sir, qualified ba ako maging OBO? Yes. You are Filipino citizen? Siyempre, may good moral character ka. Registered ka ng architect o kaya civil engineer. And then, member ka ng UAP. In good standing. Hello! Architect Romel, calling you. Gusto mong maging building official, you need to be good standing in the organization of UAP for 5 years or TIA for 5 years. 5 years experience. Siyempre, kailangan naman before ka maging DO. And may pa-seminar. Attend ka ng seminar. Then, you have certificate na in-issue na nag-attend ka ng seminar in accordance to PD 1096. Then, you can be a building official. The Secretary of the DPWH can prescribe rates or kaya yung mga bayad or fees. Mag-formulate ng guidelines to the collection of these fees. Okay? Bakit? Yung nakokolekta natin sa building permit, 20% of that will go to the operating expense ng opisina. Ibig sabihin, kung ang binabayaran kung ang nakokolekta ng building official ay 50 million in a year. 50 million in a year. Okay? So 20% nun, mag-i-stay na dito kay OOO. And then, 80% to the general fund of the municipality and city. Alam niyo ba, sa totoo lang, sa Makati City, napaka-influential ng building official. Kasi dami-dami nagpapagawa ng building doon. Hindi lang new renovation, blah 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 blah. Kaya nung tumakbo siya, bilang mayor ng panahon, nanalo din naman siya. Kasi dami niyang ayun. So, sino may exemption doon sa bayad ng building permit? Public building, traditional, yung bahay kubo natin. So, the use of bamboo, nipa, logs, lumber. Okay? Administrative fine, penalty. Nagpa-building works ng walang building permit or demolition permit, wala. Nag-authorize ng change or modification ng walang building permit, and nagpatayo ng non-compliance sa mga batas na nabanggit. So, there will be stoppage or notice of work. So, 10,000 yan. Hindi ko alam ngayon kung ganyan pa rin. Anyone who knows na medyo mas mataas ang penalty, maybe siguro kung multiple ang penalty. Okay? Hello. Ano pa? Nagpa-occupancy permit nang walang certificate of occupancy. Okay, review. Kailan binibigay ang certificate of occupancy? Last week, inaral natin yun. Kapag?
Nagbigay na kayo ng as-built, right? Na-check na ng architect yung scope of work na clear na lahat. And then, pupunta na si owner doon. Na-check na lahat ng even ng fire marshal and everything is safe. Then, i-issuean ka na ng occupancy permit. Once na na-issuean ka ng certificate of occupancy, that's the time you can start doing all of your finalizing of the establishment or the space, and then you can actually habitate na yung place. Kapag wala niyan, nagpa-operate ka na ng business without certificate of occupancy, that is actually penalty. Failure to post and display the certificate of occupancy. Yung mga businesses dito, may mga nakapaskil, di ba? Okay, mga permit. Then, change of the construction without a mandatory permit. For example, ang in-approve sa'yo ng munisipyo, ito lang, certain part. Tapos bigla kang nagkaroon, for example, clinic. Yun lang yung in-approve sa'yo ng munisipyo sa building permit. Tapos bigla kang nagkaroon ng pharmacy, nakatabi. Nung natapos na, nung mag-a-apply ka na ng certificate of occupancy, that's violation. Kasi ang denial mo, clinic lang. Okay. Pa. So those are the violations. So light violation, 5,000. Ayan yung mga nakasulat na reasons for that light violation. Less grade violation, 8,000. Okay. O sige, dito na ako mag-e-end muna. Okay, before we can proceed with other slides. But yung grade violation, yun ang umaabot ng 10,000. So, ayan yung mga nakasulat. Okay? Yun, nagbukay kayo na umabot ng 120 days. So, 120 days is equivalent to 3 months, right? Nang walang nangyayari kasi that is public hazard. Okay? And the penalty can be determined according to the gravity of the violation. So, kung nag-excavate ka ng foundation, 10%. Naka-construct na yung foundation, 25%. Construction of superstructure up to 2 meters, 50. Construction of superstructure above 2 meters is 100%. Those are the penalties ng walang permit. Ibig sabihin, umabot kayo ng 2 meters sa superstructure, 50%. Nang walang permit, 50%. Eh di lalong mas mataas ang babayaran ninyo kung ang superstructure na buo na ninyo above 2 meters, 100%. Okay. So far, doon lang muna tayo. So we managed to finish up to slide 31 of 226. So the rest will be discussed next week. Okay, so aralin nyo na yan. Baka magpapa-exam ako. O ibang nagpapa-exam sa inyo. Sir, gamitin nyo na yung slides ko para magpa-exam kayo ha. Yung NDC, isama nyo na. Para magbabasa na sila.